Tayo po'y manalangin. Tunay nga po na kayo po ang pinakadakila sa lahat, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nakasasaklaw ng lahat. Lahat ay nasa ilalim ng iyong kapamahalaan. Mula sa pasimula hanggang sa ngayon, hanggang sa walang hanggan. Karapat-dapat nga po na kayo ay papurihan, parangalan, pagtiwalaan, sambahin. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na patuloy pong maunawaan, mapag-aralan ng iyo pong salita. Maging sa hapon po na ito, alam ko po, Panginoon, na sa mundo ay meron pong mga paghihirap na dinaranas. Ang bawat isa po sa amin, may mga nakararanas ng karamdaman. At may nakararanas, Panginoon, ng kakulangan. Maging ng kalungkutan. Panginoon, lahat po ng ito ay tinataas po namin sa iyo. Ang sino man sa amin, Panginoon, na mga nakakaranas ng ganito, Panginoon, dalangin po namin na abutin niyo po ng iyong biyaya sa mga oras na ito at bigyang lakas pang sa gayon ay patuloy na makita, Panginoon, sa amin ang matuwid na pamumuhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang iyo pong iglesia, Grace Fellowship Church, sa pamumuno, Panginoon, ng aming mga pastors, elders. Kayo po ang patuloy na magdala po sa amin patungo sa katotohanan. Kayo po ang patuloy na magdulot po sa amin ng paglalim sa kaalaman at pagkakakilala sa iyo, aming Panginoong Hesus. At patuloy, Panginoon, na magbigay sa amin ng kakayahan na sumunod sa iyo at maging ipakalat din, Panginoon, ng mabuting balita. At maging sa aming pong lipunan na ginagalawan, dalangin din po namin ang iyo pong patuloy na pagkilos sa aming pong bansa. Kayo rin po ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa mga namumuno. Dalangin namin ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang bawat sitwasyon, Panginoon, kayo po ang nakasasaklaw, kaya dalangin po namin na kayo po ang magbigay ng pagkakataon upang maibahagi sa kanila ang mabuting balita at sa gayon sila nga po ay maligtas. Gayon din naman, ang aming pagtitipon sa oras po na ito, dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbigay linaw sa aming kaisipan, sa aming mga puso, patungkol sa iyong salita. Banal na Espiritu, kayo po na siyang nag-inspire sa mga nakapagsulat sa Biblia, kayo rin po ang magbigay sa amin ng linaw sa amin pong mga pag-aaralan sa hapon pong ito. At Panginoon, dalangin ko na hindi po manatiling mga impormasyon lamang na napakinggan ang mga katotohanan na amin pong pag-aaralan sa halip. Ito po ay tumuloy sa aming puso at may sa buhay po namin. Dalangin ko po, Panginoon, gaya ng dalawang alagad mo nang kayo ay papunta sa Emmaus. Dalangin ko po, Lord God, na pag-alabin niyo rin ang mga puso po namin sa katotohanan na aming pakikinggan ngayon. Kami po ay umaasa po sa iyo, wala pong sino man or any flesh na maitaas sa hapon pong ito, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iyo po ang papuri sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At sa mga team replay, magandang araw. Replay po sa Facebook yung ating uploaded video. So, ang nakikita po natin ngayon sa ating pong screen ay ang Apostles' Creed.
Um, Wag po kayo mag-alala, hindi ko po ito ipapamemorize sa inyo at wala po tayong graded recitation later. Depende na lang po sa mga breakout group leaders po. Sorry. Pero ang gusto ko lang pong bigyan ng pansin po dito yung isang linya. Isang linya lang po. Yung naka-highlight po dyan. Ang sabi po dyan, siya ay nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato. Sa English, he suffered under Pontius Pilate. Ang bahagi po ito ng creed ay ang ating tatalakayin ngayon o tinatalakay na nga sa mga nakalipas pang mga pag-aaral po natin. By the way, shameless plug, yan po yung ating tinatalakay ngayon sa ating PDF 242. So sa pag-resume po, yan po ang ating series. Subalit, atin pong isipin, or just imagine, para maging bahagi po ng creed na ito, na, by the way, ay kinonfess ng iglesia or ng church sa marami daang taon na lumipas, ay talagang kahanga-hanga. Ika nga ay immortalized. Yung pangalang Poncio Pilato, and then, yung nauna po sa kanya, Birheng Maria, and of course, ang ating pong triune God na nakikita po dyan sa creed. Subalit yung bahagi po patungkol kay Poncio Pilato, kamangha-mangha. Although, hindi po sa maganda at mabuting paraan ang pagkakabanggit po sa kanya. Pero kamangha-mangha po. Malamang hindi po niya alam ng oras na ito na dumaan sa kanya na paglilitis ang ating Panginoong Hesus. Hindi po niya maaaring alam kung gaano kalawak, kung gaano kahalaga ang magiging epekto, ang bigat ng kanyang desisyon na gagawin. Maaaring hindi po niya alam yun. Subalit ngayon, ang natitiyak po natin ngayong mga oras na ito, alam na niya. Alam na niya, ngayong siya ay nagdurusa sa walang hanggang apoy ng impyerno. Alam na po niya. At kasama niya ang lahat ng mga taong naroon na prinisentahan ng katotohanan patungkol kay Kristo. At si Kristo mismo, kasama si Judas, Anas, Caiaphas, at lahat ng mga pinuno ng mga Hudyo. Si Herodes at ang mga taong naroon, the mob, o yung crowd, madlang people, na naging bahagi sa pagpapapatay sa nag-iisang anak ng Diyos. Kasama ang kanilang iba't ibang mga agenda, pansarili o pangmalawakan man, na siyang nagtungo o nagdala sa kanila sa pagpapapako sa Panginoong Hesus. Alam na nila ngayon kung paanong sumablay sa paghatol sa nag-iisang anak ng Diyos. At ang aking pong dalangin, habang tayo po ay patuloy rin naman na lalantad or exposed sa katotohanan, habang tayo ay patuloy na Sunday after Sunday ay nauupo at nakikinig ng matapat na pagtuturo ng salita ng Diyos, ang dalangin ko po sa biyaya ng Panginoon ay sa tulong niya ay magkaroon po tayo ng tama na desisyon ukol sa katotohanan na ipinipresenta sa atin. Sapagkat ang Panginoong Hesus tried and proven, nilitis at napatunayan na siya ang walang kasalanan, walang batik, walang pagkukulang, walang pagkakamali, na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sapagkat kung tayo po, gaya nila Pilato, ay magkakamali rin, sasama po tayo sa kanila sa walang hanggang apoy ng impyerno. Maaari ko po kayong anyayahang tumayo para sa pagbasa ng ating pangunahing talata sa Lucas, Kabanata 23, mga talatang 18 hanggang 25. Ito po ang sinasabi, basahin po natin.
Subalit silang lahat ay sama-samang sumigaw, alisin ang taong ito, palayain si Barabas para sa amin. Ito'y isang taong nabilanggo dahil sa isang paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay ng tao. Si Pilato'y muling nagsalita sa kanila sa kagustuhang palayain si Jesus. Subalit sila'y nagsigawan, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Sa ikatlong pagkakataon ay kanyang sinabi sa kanila, bakit? Anong kasamaan ang ginawa ng taong ito? Wala akong nakitang anumang batayan para sa parusang kamatayan, kaya't siya'y aking ipapahagupit at saka palalayain. Subalit pinipilit nilang hingin na pinagsisigawan na siya'y ipako sa krus at nanaig ang kanilang mga tinig. At ipinasya nila ni Pilato na ipagkaloob sa kanila ang hinihingi. Pinalaya niya ang taong kanilang hinihiling, ang taong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay, subalit kanyang ibinigay si Jesus gaya ng nais nila. Tayo po ay maaari ng makaupo. Pamagat ng ating pag-aaral, ang hatol sa matuwid para sa mga makasalanan. Meron po tayong 4 na bahagi. Una, ang pinili ng mga tao, higit sa taong matuwid, 18 to verses 18 and 19. Ang pagpipilit ng mga tao na ipapatay ang taong matuwid, ikalawang bahagi. At ikatlo, ang pagbigay sa kagustuhan ng mga tao na hatulan ng kamatayan ng taong matuwid, verse 24, or yielding to the people's demand. At ang ikaapat, ang pinakadakilang palitan. Previously, sa ating pong mga pag-aaral, ay ating pong natunghayan kung paanong pinagtaksilan, binenta ng malapit na kaibigan ang Panginoong Hesus, si Judas. At inaresto siya ng illegal na paraan, Friday or Biyernes, bago pa po ang madaling araw. And then, itinanggi o pinagkanulo naman siya ng kanyang isa ring malapit na kaibigan, si Pedro. At pagkatapos po nito, ay siya nga po ay nilitis dun sa kangaroo court ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ito po ay sa pagitan ng 1:00 or 1 a.m. hanggang sa 5:00 ng umaga. Na nakita po natin yung mga titulo na prinesenta po sa atin ng talata na siya ay propeta, si Jesus, siya ang Kristo, siya ang anak ng tao, siya ang anak ng Diyos. At dahil doon, nakita rin po natin kung paanong nilitis naman ng isang sekular na korte sa pamumuno nga ni Poncio Pilato ang ating Panginoong Hesus. Sa paunang paglilitis, ang kanyang verdict, not guilty. At pagkatapos, Pilate availed yung convenience nung nalaman niyang isang taga-Galilea pala ang Panginoong Hesus, kaya ipinasa niya kay Herodes. Na kung saan nakita rin po natin, maging si Herodes ay iprinoklama, dineklara na ang Panginoong Hesus ay walang sala. Pagkatapos nga nito, nakita natin na binalik ang Panginoong Hesus dito kay Pilato. Then, binanggit ni Pilato sa kanila na ipapahagupit ang Panginoong Hesus. Isang minor punishment, no? Short of execution, para mapahupa ang damdamin ng mga tao at baka bumalik sila sa kanilang kaisipan at hindi na ipapatay ang Panginoong Hesus. Ngunit hindi ito umubra, kaya verse 17, last Sunday, nakita natin na meron na namang isang sinubukan si Pilato. At sabi doon sa verse 17, tuwing pista ng Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. So, pinaliwanag po ito ni Pastor Rafi last Sunday at nakita natin na pinaliwanag niya na ang talata pong ito, wala po ito, hindi makikita sa mga
mga naunang manuskrito or manuscripts ng Lucas. Ang sabi ng mga nag-aral ay ito po ay quoted ng isang skriba o ng isang nagsalin na mula sa Mateo at Marcos upang magbigay liwanag naman sa verse 18. So ito po yung sinasabi nating isa na namang paraan ni Pilato, no, upang mapawalang sala ang Panginoong Hesus at mapalaya. Sa ating unang punto, ang pinili ng mga tao higit sa taong matuwid. Doon po sa verse 18, subalit silang lahat ay sama-samang sumigaw, alisin ang taong ito, palayain si Barabas para sa amin. Ito po yung shocking o nakakagulat na response, tugon ng mga tao mula sa katanungan ni Pilato sa Juan 18:39, ngunit kayo'y may kaugalian na maaari kong pakawalan ng isang tao para sa inyo sa Paskwa. Gusto ba ninyong pakawalan ko para sa inyo ang hari ng mga Hudyo? That was the question. Dapat po, sana, ay napakalinaw ng tugon, sapagkat ang pinagpipilian ay isang kriminal at isang walang sala. Subalit, ito nga po ang kanilang sigaw. Silang lahat ay sama-samang sumigaw. Lahat. Ang lahat po ay tumutukoy sa mga punong pari, sa mga pinuno, sa mga taong naroon. Ang taong bayan. Maliwanag po ang kanilang pagpipiling ginawa. Mas ginusto po nila ang taong ito, si Barabas, higit sa Panginoong Hesus. Hindi po nabanggit ni Lucas, subalit kung tatalon po tayo sa Mateo 27 verse 20, ay makikita po natin, sabi diyan, hinikayat ng mga punong pari at ng mga matatanda ang maraming tao na hingin nila si Barabas at patayin naman si Jesus. So ito po yung nangyayari. Pinapili sila at ang mga punong mga pari naman, mga pinuno ng mga Hudyo ay hinikayat ang mga tao na mas piliin nila si Barabas. Mas piliin nila ang masamang bagay na ito. Ang sabi ng mga tao, nagsigawan sila, alisin ang taong ito. Ibig sabihin po talaga nung alisin ay patayin. Ang mga tao na fickle-minded, pabago-bago ng isip. Kung naaalala po natin ang ating pag-aaral na ginawa ng pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, ano ang ginawa ng mga taong ito? Kanilang sinalubong ang Panginoong Hesus na nagsisigawan ng Hosana. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Subalit sa iilang araw lamang ang lumipas, makikita po natin ang kahindik-hindik na hiyawang ito. Mabilis na pagbabago. Pinapakita lamang po sa atin ito kung gaano kasama ang kanilang kalooban, especially ang kanila pong mga pinuno. Balik sa talata po, sabi nila, palayain si Barabas para sa amin. Palayain si Barabas para sa amin. Mas pinili nila si Barabas. Isa pong rebelde. Isa po siyang rebelde. Anti-Roman. Siya po ay maaaring naging bahagi ng pagre-rebelde, pag-aaklas laban sa mga Romano na sa kanila ay nakakasiil noong mga panahon po na yon. Siya rin po ay isang mamamatay tao. At sabi ni Juan, siya ay isa ring magnanakaw. Kilala po siya sa paggawa ng masama. Isa siyang sikat na kriminal. Mas gusto nila na piliin si Barabas na kilalang kriminal higit sa ating Panginoong Hesus na walang ginawang masama. Hindi lang ayon sa
sa kanila na mga Hudyo, maging kasama si Pilato at si Herodes. And just sa trivia, yung pangalang Barabas, ang ibig sabihin ay Son of the Father. Bar, Son, Abba, Father. So ano talaga ang kanilang ginagawa sa oras na ito? Mas pinipili nila o pinagpapalit nila ang anak ng Ama. Ama, ibig sabihin ang Diyos, na siyang inosente, na siyang matuwid. Pinagpapalit nila ito sa anak din ng Ama na kriminal. Grabing pagpipili na kanilang ginagawa. Inaakusahan nila ang Panginoong Hesus na rebelde, subalit mas pinipili nila ang tunay na rebelde. Mas gusto nila ang mamamatay at gustong patayin ang Panginoong Hesus. Mas gusto nila ang masama kaysa mabuti. Mas ninanais nila ang kasamaan kaysa sa katuwiran. What an irony. Sabi sa ating scripture reading kanina, niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac at ng Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato, bagaman siya'y nagpasyang pawalan siya. Ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid at ang inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. At inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. Isang mamamatay tao para sa may akda ng buhay. Grabe at sobrang paghahatol ang kanilang ginawa sa araw na ito. Maaaring we feel awful about this. Or baka nandidiri tayo. Or baka namumuhi tayo sa senaryo na ito na ginawa sa Panginoong Hesus. Subalit, paano po tayo? Sa anong mga kasalanan natin ipinagpapalit si Kristo? Kanino natin ipinagpapalit ang Panginoong Hesus? O sa anong mga bagay? Yamang tayo po ay palagi ang nalalantad sa katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus. Ngayon naman mula sa pinakamaliit na detalye ng ating mga buhay, sa pinakamaliliit na desisyon ating ginagawa, sa mga ordinaryong bagay, hanggang sa pinakakomplikadong bagay ng ating buhay. Ang lahat ng ito ay ang siyang bumubuo sa ating tugon kay Jesus. Lahat sa ating buhay, all of this constitute our judgment and response sa ating Panginoong Hesus. Para sa mga tao ngayon, kahit na po nag-uumapaw ang ebidensya patungkol sa Panginoong Hesus na siya ay inosente, subalit sa kanilang kabulagan dahil sa kanilang mga personal at maling agenda, asan po sila ngayon? Nasan sila ngayon? Pinagdurusahan po nila ang maling pagpipili na kanilang ginawa sa araw na yun. Ito po ay panawagan din sa atin na maingat po nating suriin, maingat po nating evaluate or re-evaluate ang ating pong mga pagnanasa, ang ating mga intensyon, especially sa paglapit sa Panginoon. Sapagkat yung ating po mga desisyon,
mula sa maliit hanggang sa mga komplikadong bagay sa ating buhay, makikita po natin kung paano ang pagtugon natin sa Panginoong Hesus. Ikalawang punto, ang pagpipilit ng mga tao na ipapatay ang taong matuwid. Verse 20, si Pilato ay muling nagsalita sa kanila sa kagustuhang palayain si Jesus. Maaari, nagulat si Pilato sa tugon ng mga tao. Maaaring na-overestimate niya ang mga tao. Yung kanyang last-ditch effort, hindi gumana. Ngayon, para kay Pilato, marami rin pong mga factors sa kanya pong ginagawang pagdidesisyon kung ano ang kanyang gagawin sa Panginoong Hesus. Siya ay may sigalot sa mga Hudyo, a power struggle. And syempre, gusto niya pong ipakita na siya po bilang gobernador, siya po ang in charge sa rehiyon na yun. Syempre, kanya rin pong iniisip ang kanya pong trabaho. Meron na pong bago pa po ang insidenteng ito, ang pangyayaring ito sa Panginoong Hesus, sa nakalipas ay meron na rin pong mga pagre-rebelding naganap. One strike na lang, maaaring tanggalin siya o ipapatay pa siya. Para dagdagan din po ito sa mga bagay na iniisip ni Pilato sa pagdidesisyon niya kung anong gagawin niya sa Panginoong Hesus, binabalaan din siya na kanyang asawa. Binabalaan siya ng kanyang asawa not to do anything with this righteous man. Dahil ang kanyang asawa, umabot na sa panaginip ang kanyang paghihirap. At syempre, ang sense of justice ni Pilato. So, gusto niya na palayain ang Panginoong Hesus. Kaya naman, Marcos 15:12, ngunit muling sumagot si Pilato sa kanila at sinabi, ano ngayon ang nais ninyong gawin ko sa tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ano ang nais ninyong gawin ko? Balik sa ating talata, Lucas 23:21, ito ang kanilang kasagutan. Subalit sila'y nagsigawan, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Yung word na nagsigawan, yung original na lengguwahe po ay may kahulugan na tuloy-tuloy, walang humpay na pagsisigawan. Ganun katindi ang kanilang pagnanais na maipapatay, maipapako ang Panginoong Jesus sa krus. Pagpapako sa krus or crucifixion, ito po ay partikular sa mga Romano. Kanilang dinisenyo po talaga itong kilalang pagpatay na ito sa mga kriminal upang magdulot ng pinakamatinding paghihirap, pinakamatinding kahihiyan sa mga kriminal. Pag-aaralan po yan, mas lalong pag-aaralan po yan pag dumating na tayo doon. Sa mga Hudyo, ang pagpapako sa krus ay katumbas o ang pagpapako or pagbibitay sa puno ay katumbas po ito na sinumpa ang mga taong iyon na sinasabit or hinahang nila sa puno. Ang pagpapako sa krus ang pinakamasakit, nakakahiya na pagpatay ng mga Romano. Ulit, dinisenyo po ito para sa pinakamasasama, pinakamalalang mga kriminal. At kahit po ang Panginoong Hesus ay walang sala, not guilty, diniklara na po siya ng mga hindi Hudyo. Si Pilato, si Herodes, wala po siyang sala. Ngunit ang kanyang sariling bayan ay ang isinisigaw, ipako siya sa krus. Muli, sila ang mga tao
Sila ang mga tao na sumalubong sa Kanya ng masigla, masaya, nang papasok po siya sa Jerusalem. Kung meron po sa inyo nakapakinig nung last Sunday morning naman po, yun ang babala. Ang babala ay mag-ingat po tayo sa paglapit natin sa Panginoong Hesus kung ano-ano ang ating mga hangarin. Kung mga mali ang hangarin po natin, mag-ingat po tayo. Sapagkat kung mali ang ating hinahangad sa Panginoong Hesus, ipagpapalit po natin siya ng mabilis pa sa 4:00. Verse 22, sa ikatlong pagkakataon ay kanyang sinabi ni Pilato sa kanila, bakit? Anong kasamaan ang ginawa ng taong ito? Wala akong nakitang anumang batayan para sa parusang kamatayan. Hindi po 1 beses, hindi po 2 beses, 3 beses pong diniklara ni Pilato ang Panginoong Hesus na inosente. Actually, more than 3 times na siyang diniklara. Hindi lang ni Pilato, maging si Herodes, maging ang asawa ni Pilato, ang kanilang mga sinabi ukol sa Panginoong Hesus ay inosente ang Panginoong Hesus. Subalit, alam naman po natin, of course, ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. Hindi niya o wala siyang nilabag na anumang utos, maging dito sa lupa, utos sa lupa, o ang utos ng kanyang ama. At maging sa panimula ng sulat ni Lucas, ay sinabi na po niya na ang Panginoong Hesus ay banal sa pamamagitan ng mahimalang pagkakasilang ng Panginoong Hesus. Kung maalala niyo po sa Lucas 1:35, at sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Ang batang banal. Wala po dapat na pagdududa sa kaisipan ni Teopilo. Siya pong sinulatan ni Lucas. O ng mga Kristiyano sa panahon na yun, o ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Wala pong pagdududa na ang Panginoong Hesus ay ang walang dungis, walang batik, walang kasalanan, matuwid, banal na kordero ng Diyos. Hindi nga po maitanggi kahit na mga pinuno ng mga Romano. Unang Pedro, chapter 1, verse 19, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay ang kordero ng Diyos, gaya ng sinabi ni Juan na tagapagbautismo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung pwede natin sabing more than qualified, yes. Para maging kordero. Alay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan po ang katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus. Sa bandang huli po ng verse 22, sabi ni Pilato, kaya't siya ay aking ipapahagupit. Kaya't siya ay aking ipapahagupit. Juan 19 verse 1, pagkatapos ay kinuha ni Pilato si Jesus at siya'y hinagupit. Again, gaya po ng sinabi natin kanina, ito po ay minor punishment, short of execution. Hindi po aabot sa kamatayan. Ginawa po ito ni Pilato upang pawiin ang matinding uhaw sa dugo, kauhawan sa dugo ng mga Hudyo, their bloodlust. Pero, tandaan po natin, by this time, ang Panginoong Hesus po ay tumanggap na ng sobrang daming pambubugbog,
Sobrang daming suntok, sampal, dinuraan, inaresto ng iligal. Ang dami na po niyang dinaanan. And then, itong pagpapahagupit. Ayon po sa kasaysayan, maaaring ang ginamit po na panghagupit, yung tinatawag na flagellum, isa po itong maiksing latigo na merong 3 hanggang 5 na leather straps. At sa dulo po niyan ay may mga bola na matutulis, matatalas, na pwedeng metal, pwede rin namang mga buto. Magpapalitan ang 2 Romanong kawal sa paglatigo sa kriminal. At dahil po dyan, literal, na pagkatapos gawin itong paglalatigo na ito sa sino mang kriminal, literal po na lalabas yung laman, mga ugat, dadaloy at dadanak ang dugo. Sa ibang pagkakataon, sabi niya sa pag-aaral, maaaring pati yung internal organs lumalabas o nakikita. Yan ang dinaanan ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Yan ang nakatakdang daanan ng Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, fulfilling hundreds of years of prophecy. At para lang po ipakita ko ano nangyari matapos ang paglatigo. By the way, sa mga Hudyo may limit ang paglatigo, 40. Pero sa mga Romano, only. Hindi po alam kung hanggang ilan aabot. Imagine, 2 Romanong kawal. Para ipakita yung mga sumunod na pangyayari sa Juan 19 verse 2 to 4, ang mga kawal ay gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong sa kanyang ulo at siya'y sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Sila'y lumapit sa kanya na nagsasabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at siya'y kanilang pinagsusuntok. Si Pilato ay muling lumabas at sa kanila ay sinabi, tingnan ninyo, ilalabas ko sa iyo upang inyong malaman na walang akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Lumabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi ni Pilato sa kanila, narito ang tao, behold the man. Sugatan, duguan, hubad, bugbog, dinuraan, may koronang tinik, larawan ng isang taong kaawa-awa. At least na-achieve ni Pilato yung kanyang gusto. Ipakita na ang Panginoong Hesus ay walang magagawang o hindi siya threat. Wala siyang magagawang violente sa kanyang sitwasyon. Yan. And again, gusto niyang pawiin yung bloodlust, pagkauhaw, bloodthirst ng mga Hudyo. Pero, baka makaalpas sa atin si Pilato. Hindi po ito ginagawa, tandaan po natin, hindi po ito ginagawa ni Pilato primarily, una sa lahat, dahil siya ay naniniwalang si Kristo ay ang tagapagligtas. Hindi po. For sure, may alam siya sa Panginoong Hesus, mga 1 o 2 bagay, dahil siya ang gobernador, alam niya ang ginagawa, ang galaw ng Panginoong Hesus, inimbestigahan niya ang Panginoong Hesus.
At sinabi ng Panginoong Jesus patungkol sa kanyang kaharian sa chapter 18 ng Juan, subalit hindi po ginagawa ni Pilatong palayain ng Panginoong Jesus dahil naniniwala siya na si Jesus ang tagapagligtas. Ito po ay dahil sa kanyang personal na agenda. Nais niya ipakita na siya ang nasa kapangyarihan. Nais niyang manalo over sa mga Hudyo. Dahil sa nakalipas na mga pagtutunggalin nila, si Galot ay palagi po siyang natatalo. Ayon po sa kasaysayan. Ang mga Hudyo at si Pilato ay nakadevelop po ng pagtutunggali o sigalot. Totoo naman po na ang Panginoong Hesus ay walang sala. At yan po ang tamang gawin ni Pilato. Subalit hindi po ginawa ni Pilato ito dahil siya ay naniniwalang si Jesus ay ang tagapagligtas. Lucas 23 verse 23, subalit pinipilit nilang hingin na ipinagsisigawan na siya'y ipako sa krus. Muli, ito ay tuloy-tuloy at walang humpay na pagsisigawan. It was a demand. Hindi po ito request. Hindi po ito nagmamakaawa sila kay Pilato. Ito po ay demand nila kay Pilato. Parang inuutusan nila si Pilato. Ang kanila pong ginagawang ito ay sobrang makikita po natin ang kanilang kasamaan. Sabi ni C.H. Spurgeon, never did man's enmity to God become more clear than when God, in human flesh, descending upon an errand of mercy, must, nevertheless, be hunted down by these cruel cries of crucify Him, crucify Him. Sobrang makikita ang kasamaan ng tao sa ginagawang nilang ito sa inosente, more so sa matuwid na anak ng Diyos. Ang tala po na ito ni Lucas sa verse 23, ito yung climax ng pagtuligsa ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus. At talaga namang napakasama. Especially para sa bayan na dapat nakakaalam. Ang bayan na dapat nakakaalam at tumanggap ng katotohanan sa pamamagitan ng kasulatan. Mahal po natin ang mga Hudyo. Mahaling pinapanalangin po natin sila. Pero sa punto pong ito ng kasaysayan ipinapakita, hindi lang ang kanilang puso sa kadiliman ng kasalanan, maging sa lahat ng tao. Verse 23, huling bahagi, at nanaig ang kanilang mga tinig. Yung salita pong nanaig or prevailed, ang ibig sabihin po is to overpower. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot na ang boses na naghahangad ng pagpatay, ang boses na naghahangad ng dugo ng isang inosenteng tao ay nanaig. Isang nakakatakot na senaryo. Sa kabila ng napakaraming himala na ginawa ng Panginoong Hesus, sa kabila ng mga propesiya na natupad sa kanilang harapan, tinanggihan ng Israel ang kanilang hari. Israel rejected their king. Subalit, paano po tayo? Hindi ko alam kung kaninong tanong yun. What about us? May nagtatanong din po niyan dito.
na sa kabila ng paulit-ulit nating pakikinig sa katotohanan, muli, Sunday after Sunday, anong mga pagnanasa, pananabik, kaisipan ang nananaig sa atin? Ito ba ay ang katotohanan patungkol kay Kristo na siyang nagtutungo sa banal na pamumuhay o mga makasalanang pagnanasa na tuloy-tuloy at unti-unti na sinusugpo at dinadaig ang katotohanan at inilalayo tayo sa Diyos? Itong ganitong uri ng kasamaan, hindi kinaya ng pagiging makasarili ni Pilato. Pilate's self-preservation could not hold this amount of evil. Ikatlong bahagi, ang pagbigay sa kagustuhan ng mga tao na hatulan ng kamatayan ang taong matuwid. Or yielding to people's demand. At ipinasya ni Pilato, verse 24, at ipinasya ni Pilato na ipagkaloob ang kanilang hinihingi. May detalye pong idinagdag si Mateo dito sa chapter 27, verse 24 ng Mateo. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, dead end, sa halip ay nagsimula pa nga ang isang malaking gulo, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan. Hindi kinaya ni Pilato ng kanyang mga mapansariling kaisipan at kagustuhan lamang. Nagbigay daan siya sa kagustuhan ng mga tao para mapanatili ang kanyang kapangyarihan at posisyon. At para po masabi na hindi po siya bahagi ng anumang gagawin sa Panginoong Hesus, kinopya po niya ang isang kustumbre o kaugalian ng mga Hudyo na makikita po sa Deuteronomy chapter 21 verses 1 to 9. Ito po yung paghuhugas ng kamay upang ipakita na malinis ang kanyang budhi sa pagpatay sa Panginoong Hesus. Sa maghuhuli, hindi po nagawa ni Pilato na ipaglaban sa mga Hudyo kung ano ang gusto niya, sa mga Hudyo na kanyang kinamumuhian. Kaya naman siya po ay bumigay sa kanilang kagustuhan para ipreserba o mapanatili ang kanyang kapangyarihan at posisyon. It was the stratagem of a wavering mind, of a man whose courage was not equal to his convictions, of a man with a double purpose. He would like to save his prisoner, but he must save himself. And when the two purposes came into collision, as they did soon, the might of a timid desire had to give way to the must of a prudential necessity. The Christ was pushed aside and nailed to a cross that self might survive and reign. Ito ay ang taktika sa Tagalog ng isang nag-aalinlangan na pag-iisip ng isang tao na ang tapang ay hindi katumbas ng kanyang mga paniniwala, ng isang tao na may dobleng layunin. Nais niyang iligtas ang kanyang bilanggo, ngunit kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. At kapag ang dalawang layunin ay nagsalubong at nagbanggaan, tulad ng kanilang ginawa sa mabilis na panahon, ang kakayahan ng isang maliit na pagnanais ay nagbigay daan sa dapat ng isang maingat na pangangailangan. Ang Kristo ay isinantabi at ipinako sa krus upang ang sarili
ay mabuhay at maghari. Expositor's Commentary. Yan ang nangyari kay Pilato. Mas mahalaga, mas pinahalagahan ang kanyang mga pansariling ambisyon, kagustuhan. Bagamat, hindi po natin masasabing wala siyang alam tungkol kay Kristo. Kaharap po niya. Nasa harap niya, inimbestigahan niya ang Panginoong Yesus. Subalit, what about us? Paano naman po tayo? Dumating na po ba tayo sa punto na si Kristo talaga ang ating ipinapamuhay at sa biyaya ng Diyos ay handang ikamatay? Uulitin ko, dumating na po ba tayo sa punto na si Kristo ang ating pinapamuhay at sa biyaya ng Diyos ay handang ikamatay? Ito ang halaga ng pagiging disipulo ni Kristo, the cost of discipleship. At sa biyaya ng Diyos, ang mga prinsipyo ng salita niya ang nakikita sa atin at pinoproklama ng ating buhay. O ina-enjoy lang po natin ang ating 2 oras mahigit. Baka mag-overtime po ngayon. Umabot ng 3.5. Then, malapit na po tayo matapos. Baka ini-enjoy lang po natin ang ating pag-upo dito kada linggo sa malamig, komportable na lugar na ito. At sinasabi natin, si Jesus, okay siya sa akin. Okay yan, si Jesus. Subalit kapag ang mga sitwasyon ay tumatawag sa atin upang manindigan sa katotohanan, we simply slither o dumudulas tayo at nagtatakip tayo sa ating hipokrisiya, pagpapaimbabaw, para mapanatili natin yung cool image natin. Think, my friends, pag-isipan po natin. Sinasabi ko rin po sa sarili ko, don't be a pilot. Sa huling punto, ang pinakadakilang palitan or the greatest exchange. Verse 25. Pinalaya niya ang taong kanilang hinihiling, ang taong ibinalanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay, subalit kanyang ibinigay si Jesus gaya ng nais nila. Sa ating pangtaong kaisipan, sa ating may hangganang kaunawaan, simpleng isip, ito po ay tunay na trahedya, ang naganap na ito. Trahedya sa pinakamataas na antas. At totoo naman po, ito ay ang kabuktutan ng tao sa pinakamataas na antas. Ginusto nila ang isang mamamatay tao, ang isang rebelde, higit sa nagpagaling sa kanila, higit sa nagpakain sa kanila, higit sa bumuhay ng patay. Sa maghuhuli, in the end, sino ang tunay na mamamatay tao? Sila po ang tunay na may pusong mamamatay. Hipokrito, lapastangan, gaya ng sinabi nila sa Juan, wala kaming ibang hari kundi si Caesar.
Tinanggihan nila ang kanilang hari. Si Pilato, sa kabilang banda, ay tunay na duwag, walang prinsipyo. Ginusto lang niya na ipreserba at mapanatili ang kanyang posisyon at kapangyarihan. Mas ginusto niya sa maguhuli na bigyang ligaya o saya ang mga tao to please the people. Ang mga tao, the mob, the crowd, na pabago-bago ng isip, the fickle-minded crowd, na muli tinanggap ang Panginoong Hesus bilang hari sa pagpasok niya sa Jerusalem. Pagdating ng Biyernes, ang iba nang sinisigaw, ipako sa krus. Ipako sa krus. Dahil ang kanilang mga kagustuhan na hindi binigay ng Panginoong Hesus, palayain sa mga Romano. Nakita nila ang Panginoong Hesus hindi bilang isang tagapagligtas, kundi isang magbibigay ginhawa sa kanilang mga sitwasyon sa mundong ito. Pagalingin ang kanilang mga sakit, pakainin sila, at palayain sa mga maniniil, manlulupig. Subalit hindi bilang isang tagapagligtas sa kanilang kasalanan. Si Judas, idagdag natin si Judas, na siyang nagpasimula o initiated ang pag-aresto sa Panginoong Hesus 3 taon na naka-expose sa nag-iisang anak ng Diyos. Subalit para sa kanyang pansariling kapakanan, bininta ang Panginoong Hesus. Lahat po ng ito, lahat ng nabanggit, ginampanan nila ang kanilang role sa araw na ito. Sa paghihirap, pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Hesus. Nakita po natin kung gaano kasama sa puntong ito ng kasaysayan, gaano kasuklam-suklam ang puso ng tao. The depravity of man. Na sa puntong ito, isang inosente ay kanilang ipinapatay, lalo na pa ang nag-iisang anak ng Diyos. Excuse me. In the end, pareho ang mga Hudyo at si Pilato, nasunod nila at nagawa nila kung ano yung kanilang ginusto at desisyon. Subalit, tandaan po natin, sa paggawa nila nito ng kasamaan, upon acting on their wickedness, wag po nating iwaglit sa ating kaisipan. Ito po ay ang pagtupad, pagganap ng Diyos sa kanyang kalooban. This was part of God's plan of redemption. Yes. So, from point 1 to point 3, nakita natin ang kasamaan ng tao. That was yun po ang bahagi ng tao. Tayo po ay masama. Tayo po ay makasalanan. Subalit, sa maguhuli, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Siya po ang may saklaw. Siya po ang namamahala sa lahat. God is totally sovereign. Bahagi po ito ng kanyang plano. Sabi sa mga Gawa 2, verses 22 to 23, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God,
you crucified and killed by the hands of the lawless men. Ito po ay bahagi ng plano ng Diyos upang iligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay na nag-iisang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, na paulit-ulit na diniklara na walang sala, not guilty. Tahimik lang po ang Panginoong Hesus na pinagdaanan niya ang pagpapakasakit na ito. Ito po ay bahagi ng pagbabata of His bearing of our sins. Alam niya na ito ay mangyayari. Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad sa Mateo 20:18-19, narito, umahon tayo patungong Jerusalem. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga iskriba, at kanilang hahatulan siya ng kamatayan. Kanilang ibibigay siya sa mga hintil upang kutyain, hagupitin, at ipako sa krus, at siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ito po ang nakatakda na ang ating Panginoong Hesus ay mamatay para sa ating mga kasalanan, sapagkat wala ng ibang paraan. Ito ang dahilan kung bakit iniwan niya ang kanyang maluwalhating kalagayan sa langit at bumaba sa lupa, nagpakumbaba. Ito ang kalooban ng Ama, na ang taong matuwid ay mamatay para sa ating mga makasalanan, that He should die in our place. Ito yung tinatawag ng mga theologians na substitutionary atonement. Pagpapalit. Ito ang pinakadakilang pagpapalit. Ang makasalanan ang hindi makasalanan para sa makasalanan. Ako ay isang Barabas. Pumatay siya. Baka mas marami pa akong beses na nag-isip ng pagpatay sa nakalipas. Baka hindi lang po nakasulat o masigit pa yung aking nasa kaisipan. Ako po ay isang taong makasalanan. Subalit para sa taong makasalanan, ang matuwid ay namatay. Kinanta po natin kanina. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me, who caused this pain? For me, who Him to death pursued. Amazing love, how can it be that Thou, my God, should die for me? Truly, kamangha-mangha na si Jesus na matuwid, mamamatay para sa akin, para sa atin ng mga makasalanan. Wow! Amazing indeed. In conclusion, sa ating pong pagwawakas, huwag po nating sayangin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi sa Hebreo, kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, ipinapako natin siya ulit sa krus. Ano-anong dapat nating isaisip? Una, suriin ang ating mga pagpipiling ginagawa, sapagkat sa hulit-huli, ito ay sumasalamin kung paano ang pagtanggap natin sa Panginoong Hesus. Meron bang mga tao, material na bagay, mga masamang gawain, o kahit na pangarap, ang siyang nakahihigit sa atin, sa ating kaisipan, mas pinipili natin kaysa sa Panginoong Hesus. Ikalawa, suriin ang mga nananaig na pagnanasa, pananabik at kaisipan sa atin, kung ito ba ay nakatuon sa Panginoon, sa katotohanan at kanyang kalooban, o sa mga bagay na nakapaglalayo sa atin sa Diyos. Please,
Suriin po natin ang ating mga puso. And lastly, suriin ang ating kahandaang panindigan ang ating pananampalataya para sa pagsunod sa Panginoon. Yan po ba ang tema ng ating buhay? O undercover Christian po tayo? Na kapag threatening situations, hindi natin sinasabi at pinaninindigan ng katotohanan. Magandang hapon po. Tayo po ay manalangin. Amazing love, how can it be that you, our God, should die for us? Indeed, totoo po, Panginoon, kamangha-mangha ang pag-ibig mo sa amin. Kami na mga makasalanan, kami na walang pakialam sa katotohanan. Pinulot mo sa karumihan, sa putik, at dinala mo sa iyong kahangahangang kaliwanagan. At Panginoon, sa aming patuloy na pamumuhay bilang iyong mga pinili, hayaan niyo po, Panginoon, na ang lahat ng aming kaisipan mula sa pinakasimpleng bagay, mga pinakasimpleng desisyon ng aming buhay, mga ordinaryong bagay hanggang sa pinakakomplikadong desisyon, hayaan mong kumatas ang katotohanan at prinsipyo ng iyong salita sa amin. At nawa, Panginoon, lahat ng ito ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Isang mapagpalang linggo po.